Magandang araw. So ayun na nga mga manay, for today's video ay bababa ako ng bahay para magpunta sa laundry shop. Simula kasi nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, ngayon ko na lang uli ito mapapalabhan. Puno na siguro to ng alikabok at medyo naaatyo na nga ako. Ayoko kasi itong labahan at baka masira ang washing machine ni ina. Medyo may kabigatan kasi mga kumot dito kaya pinapalaundry ko lang talaga sa labas. 1K di nga lang palang babayaran ko dito, pero bukas ko na lang siya ibibigay pag nakuha ko na tong kumot. May mga lumang kumot pa naman dito na pwede kong gamitin mamaya. Magtataglamig na kasi kaya kailangan ko na talagang palabhan to. Pinalabas na nga din sa akin ni ina ang mga pang winter nilang damit. Tapos yung mga pang summer nilang damit ay nilagay ko na ulit sa maleta. Pati nga din yung mga makakapal nilang jacket ay pinalabas na nga rin sa akin. Kaya naman kanina maghapon talaga ako naglinis at nag-ayos ng mga damitan nila. Bukas yung damitan ko naman na ayusin ko at naghalo-halo na nga rin. Pagkatapos ko maihatid ang kumot ko sa laundry shop ay dumiretso ako dito sa supermarket. Bibili kasi ako ng toyo at sana lang meron ditong dato puti. Magluluto kasi ako ngayon ng pananghalian namin at sana lang magustuhan to ng mga alaga ko. Dito talaga ako mas nahihirapan mga manay sa mag-isip kung anong ipapakain sa kanila. Minsan kasi nananawa na nga rin sila sa mga kinakain nila araw-araw. Kaya naman nagsisearch talaga ako online kung anong pwedeng iluto. Kaya naman kailangan ko talaga ng toyo ngayon. Lahat kasi nang nasisearch kong lutong ulam ay nilalagyan ng toyo. At wala nga ako makitang dato puti or silver swan kaya eto na lang. Importante may nakalagay na soy sauce. At dahil nga hindi pa ako nag-aagahan, nag-ikot-ikot na muna ako para maghanap ng Indomie. Ngayon na nga lang ako makakatikim nito simula nung nagbakasyon ako. Kumuha nga lang ako ng 4 na piraso at tumiretso na agad ako dito sa counter. Minsan nga lang talaga ako gumastos mga manay. Nangihinayang pa nga ako pag nabili ako ng para sa akin. Malalaman mo na lang talaga ang halaga ng pera kapag ikaw na mismo ang nagpapakahirap para lang kitain ito. Ewan ko kung ako lang nakakaranas nito. Minsan kasi may mga pagkakataon na nag-iipon ako. Tapos once na nakaipon na ako, mag-iisip pa ako niyan kung bibilhin ko ba siya or hindi. Sa dami na naman yan ang sinabi ko at eto nga nakapagluto na ako. Abay nagustuhan ng mga alaga ko yung niluto kong pananghalian. At eto nga pinagsasando ko uli yung alaga ko. Fast forward kinabukasan ng umaga ay lumabas uli ako ng bahay. Kinuha ko na kasi yung kumot na pinalabang ko kahapon at bukas nga weekend na naman wala na naman silang pasok. At baka mamaya bigla-bigla na naman magyaya si inang sa labas. Ang dami pa naman nilang pinupuntahan pag ganitong walang pasok. Pero minsan tinatanong naman ako ni inang kung gusto ko nga daw ba sumama. At dahil nga malalaki na naman ang mga alaga ko, pwede na akong hindi kay inay at hindi na naman sila alagain pag nasa labas sila. Hindi katulad nung dati ng mga baby pa sila na kailangan ko talagang sumama kahit saan sila magpunta. At kahit masama ng pakiramdam, kailangan pa rin nating lumabas para samahan sila. Parte pa kasi yun ang trabaho natin at pakiramdam ko dati pag hindi ako sumama babawasan ang sahod ko. Naalala ko tuloy nung time na nagkaroon ako ng pigsa sa ulo. Diyos ko puro day. Kahit namamaga na mukha ko, sinama pa rin talaga ako noon ni ina. Parang gusto ko tuloy itanong kung may galit ka ba sa akin. Pero kinaumagahan naman noon dinala ko ni inang sa ospital na pinagtatrabahuan ng tatay niya. Pumutok na kasi ang bulkan kaya nag-worry na si inang. Buti na lang daw sa labas siya napisa. Napakadelikado daw pala pag ang piksa nasa loob. Yun ang pagkakasabi ng tatay ni inang nung chine-check up niya ako. Kaya medyo natakot talaga ako ng mga oras na yun. Pasalamat na lang talaga ako kay Lord kasi mga doktor tong mga amo ko. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood niyo. See you po sa next video. Bye!